So sa hindi po pagtatagal mga kapatid, tayo po ay dadako na po sa pangangaral ng salita ng Diyos. At ang ating pong paksa ngayon mga kapatid ay liliban muna ako doon sa topic natin. Yan po yung ibinigay sa atin ng ating Panginoon. God's truth divides. Ang katotohanan po ng Diyos ay bumahati o naghahati mga kapatid. Amen. Diba? Pakibasa nga po. Luke 12:51. Sige po. Inaakala ba ninyo na ako'y naparito upang magbigay ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi. Kundi bagkus pagkakabaha-bahan. Ang sabi po dyan, do you suppose that I came to give peace on earth? Iniisip niyo baga na ako'y naparito upang magbigay o magdala ng kapayapaan sa mundo? Si Jesus po yung nagsasalita ha, hindi po ako. So naparito ang ating Panginoon hindi upang magdala ng kapayapaan, kundi ng pagkakabaha-bahagi. Okay. Matthew 10:34, pakibasa po. Opo. Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Hindi ako naparito upang magdala ng kapayapaan, kundi tabak. Do not think that I came to bring peace on earth. I did not come to bring peace, but a sword. So manalangin po tayo mga kapatid. Panginoong Jesus, tunay nga po na ang mga salita mo ay punong-puno ng kahiwagaan, Panginoon. Hindi namin kayang isipin o intindihin ang mga bagay na ito sa aming sariling kaisipan lamang, Panginoon. Subalit kung ikaw ang siyang mangunguna at gagabay sa amin habang kami po ay nag-uusap sa iyong mga salita, dalangin ko, Panginoon, pagkalooban mo po ng kaliwanagan ang aming mga kaisipan. Buksan mo po, O Diyos, ang aming mga puso upang ang katotohanan na matagal na naming pinakaasam ay tunay na aming maunawaan, at ito nga po, O Diyos, ang magdala sa amin sa isang buhay na makatotohanan. Panginoong Jesus, wala po kaming ibang pinakaasam sa oras na ito, kundi kami po'y iyong samahan, kasangkapanin mo lamang ang iyong alipin, ang kanyang isip, ang kanyang puso, ang kanyang labi, Panginoon, na maging daluyan ng iyong pagpapala. Ito po ang aming samo at dalangin sa iyong makapangyarihang pangalang Jesus. Amen and Amen. Mga kapatid, magandang umagang muli. Amen. Siguro hati ang isip nyo ngayon. Yung iba, nandito sa bahay, bumabalik yung isip. Teka lang, para yata may naiwan ako na nakabukas. O, kapatid, bukas yung bintana mo. Okay, bukas. So, kinakailangan pong isara. Ang sabi po dito mga kapatid, ang mabuti at masama, ang liwanag at ang kadiliman, sila po ay magkasalungan. Good and evil, light and darkness are opposites. Wala po silang pagkakapareho sa isa't isa. Ang salita po ng Diyos ay tunay na humahatol at nagbumahati, mga kapatid. Pakibasa po, Hebrews 4, Hebreo 4, talatang 12. Hebreo 4. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, at matalas kaysa alinang tapat ng may dalawang talim, at bumabaw hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. For the Word of God is living and powerful. Tandaan po natin yan. Ang salita po ng Diyos ay buhay at makapangyarihan. Amen? Amen. Pag sinabing buhay, gumagawa, kumikilos, lumalaki, nagbabago.
ng buhay ng mga tao. Dahil buhay nga siya, di ba? Dahil siya'y makapangyarihan. Kung ang salita po ng Diyos at ang Diyos mismo ay makapangyarihan, ibig sabihin, wala pong bagay na imposible sa Kanya. All things are possible with God. At ang salita po ng Diyos ay higit na matalas kaysa isang tabak na mayroong 2 talim, mga kapatid. Alalahanin po ninyo, ang sabi ng Panginoong Jesus, ako'y naparito at ang dala ko'y tabak. Sa ano ba ang gamit ng tabak? Upang hatiin, bahagiin, mga kapatid. To separate and divide. Yan po yung silbi ng tabak. So naparito ang ating Panginoon upang paghati-hatiin ang pamilya. Mali po yung mga tagapagturo na sinasabi nila na ang Panginoon ay naparito at ang dala niya ay kapayapaan. Kapayapaan nino? Kapayapaan ng mundo? Hindi totoo yun. Mali. Ang Panginoon, totoo po, may dalang kapayapaan. Pero, yung kapayapaan na yon, mga kapatid, ay individualized. Doon lamang sa kanyang mga anak na pinili. Sila ang merong kapayapaan. Tandaan niyo, sabi ng Panginoong Jesus, my peace I give unto you. Hindi sa mundo ibinigay, kundi sa inyo. Ang kapayapaan ng Diyos ay ibinibigay. Kaya nga po, kahit magulo ang kapaligiran, ang mga anak ng Diyos may kapayapaan. Amen. Mga kapatid, hati talaga ang mundo at ang mga tao ng Diyos. Dalawa sila. Magkaiba. Okay. Sabi po dito, ang salita po ng Diyos ay piercing even to the division of soul and spirit. Siya po'y tumatagos hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at ng espiritu. Ano bang ibig sabihin nito, mga kapatid? Para po kasi sa atin, sa mga tao na binuksan ng Diyos ang unawa, kaya po natin bigyan ng pakahulugan kung ano ang kaluluwa at kung ano ang espiritu, at sila ay magkaiba. Amen. Soul and spirit are two different entity. Magkaiba po sila. And of joints and marrow, kasukasuan at ng utak sa buto. And the Word of God is the discerner of thoughts. Alam niya ang ating kaisipan, nadidiscern niya, nalalaman niya ang laman ng ating mga utak, maging ang mga haka ng ating mga puso, nalalaman ng ating Panginoon. Amen. So, ibig sabihin, mga kapatid, dahil ang pinag-uusapan po dyan, the Word of God. Sino ba ang Word of God? Hindi po ba si Jesus Christ? At sino ba si Jesus Christ? He is God. Amen. The one and only true God, the Lord Jesus Christ. Sa madaling sabi, dahil siya ay Diyos, alam niya ang ating isip, alam niya ang laman ng ating mga puso. Wala po tayong maitatago sa ating Panginoon. Amen? Kaya nga po, mga kapatid, kung babasahin po natin dito po sa John chapter 12, verse 4 to 8. Ay, 14 pala. Alam po. Ang nagtatakwil sa akin ay hindi tumatanggap sa aking mga pananalita, ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya'y hahatol sa huling araw. He who rejects me, sabi po ng ating Panginoong Jesus, siya na nagtatakwil sa akin and does not receive my words, hindi tinanggap ang aking mga salita, has that which judges him. Siya ay mayroon na humahatol sa kanya. Sino ba yung hahatol sa tao na hindi tumanggap? Yung salitang hindi mo tinanggap, yon ang magiging tagapaghatol sa iyo sa huling mga araw. Amen. So maliwanag po yun, na ang hukom na ating pong pagsusulitan, walang iba kundi
ang ating Panginoong Jesus, the Word of God. Amen. Siya po yun, mga kapatid. Jesus plainly said, He did not come to bring peace in this world. Instead, He came with a dividing sword. Ang dala niya po, yung tabak na naghihiwalay. So ang tabak pong yun, walang iba kundi ang tabak ng Espiritu, the Word of God. Amen. So pakibasa po, Ephesians chapter 6, verse 17. At magsipuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at magtabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. So ang tabak ng Espiritu, walang iba kundi ang salita ng Diyos. So ibig sabihin, yung salita ng Diyos ang siyang nagsasanhi ng pagkakabahabahagi mismo ng pamilya. Amen! Nakakita na ba kayo ang tatay iba ang reliyon? Ang nanay iba? Ang mga anak magkakaiba sila? Bakit? Ito na po yun. Ito po yung katibayan na ang salita ng Diyos nagbabahabahagi. Amen. Kaya hindi mo pa pwedeng ipilit dahil anak kita, sumunod ka sa akin. Hayaan mo na ang salita ng Diyos kumilos sa buhay ng pamilya mo at sila man ay maligtas. Ang gagawin lang natin, ipag-pray sila. Then, salitain ang gusto ng Diyos na ating sabihin. Amen. The gospel does not unify this world. It divides. Yan po yung totoong aral ng Biblia. Jesus Christ came here upang i-divide ang mundo. Amen. Diba? Siya yung liwanag eh. Diba? Nung dumating ang liwanag, umalis ang kadiliman. Kaya, alam nyo na, kapag dumating si pastor at nag-alisan ang mga tao, alam na. Di ba, Sister Jenny Lynn? Pagpunta natin, minsan nag-aalisan yung mga tao, wala na. Ang natitira na lang, makita mo, 2 katao na lang. Kanina, ang dami nila. Unti-unti, ay, may sasamsamin pala akong labahan. Ay, nilabhan. So, magluluto pala ako. So, ang dami na nilang sinasabi. So, ibig sabihin, dinidivide talaga sila ng Panginoon. At kaya nga po ako, hindi ako nagtataka bakit kunti lang tayo. Kasi itong church na to, hindi po ito nakikipag-kompromisong iglesia. This church is not a compromising church. Amen? Hindi po dapat tayo nakikipagsang-ayon sa sanlibutan. Amen. Dapat dito po, solid po tayo sa ating Panginoon. Amen? Amen. Hindi man tayo kabilang sa malalaking denomination, pero kabilang tayo sa pamilya ng ating Panginoon. Amen! Praise God. Sabi nga po dito, naparito ang ating Panginoon to divide. Amen. So, ang gusto ngayon ng ating Panginoon, magkaroon muna tayo ng pagkakaisa. Kaisahan ng isip para sa Kanya. Mamaya na yung division. Okay. Okay. Pag-usapan po natin na kung tayo po'y nasa katotohanan, alamin natin ito. Truth divides universally. Ang katotohanan ay humahati sa pangkalahatan. Hahatiin ito ang lahat. Amen. Ngayon, pakibasa nga po, Matthew 10:34 to 38. Okay. Tingnan ko dito. Wala ako doon. Sige po, sa Tagalog. 34:38 ng 10. Matthew. Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Tama po ba? Opo, sige. Hindi ako naparito upang magdala ng kapayapaan, kundi tabak.
35. Sapagkat ako'y naparito upang papagalitin ang lalaki laban sa kanyang ama, at ang anak na babae laban sa kanyang ina, at ang manugang na babae laban sa kanyang tiyanang babae. At ang magiging kaaway ng tao ay ang kanyang Sariling may sambayan. sariling kasambahay. Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak ng lalaki o anak ng babae na higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Mga kapatid, At hanggang 38 sa ba? at ang hindi nagpapasal ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. So para po sa akin, isa ito sa pinakamahirap na talata na nabasa ko. Isa-isahin natin mula dito sa 37. He who loves. Sige, umpisan pa na natin sa sa 34. Sige. Do not think that I came to bring peace on earth. I did not come to bring peace but a sword. 35. For I have come to set a man against his father, a daughter against his mother or her mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law. And a man's enemies will be his own household. So ang magiging pinaka matindi mong kalaban, kasama mo sa bahay. Household belongs to your household. Siya yung oppressor mo. Siya yung kalaban mo. Siya yung nagpipigil sa'yo para dumalo para sa Panginoon. Tama ba? Okay, 36 po. Babasahin. 37. Anong sabi? He who loves father and mother more than me is not worthy of me. Matindi po yun. Kung naiintindihan po natin yan, di ba, mag-question tayo sa isip natin. Di ba? Ang nagmahal ng kanyang ama at ang nagmahal ng kanyang nanay nang higit sa pagpapahalaga sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Lord, anong ibig mong sabihin nito? Hindi ba dapat namin mahalin ang magulang namin? Dapat. Pero, dapat higit na mas mahal mo ang Panginoon kaysa sa kanila. Amen! Matindi po yun. Matinding kahilingan ng Diyos. Tanging ang mga anak lamang ng Diyos ang pwedeng magmahal sa Diyos ng katulad nito. Pero naisip ko mga kapatid, naisip ko, ngayon lang, pinaisip ng Panginoon. Tayong lahat may magulang sa laman. Tama? Mahal natin ang ating magulang sa laman. Pero ang tanong ko ito, alin pa ang mas mataas? Yung laman o espiritu? Espiritu. Kung mataas ang espiritu, hindi ba meron kang ama sa espiritu? At ang ating ama sa espiritu ay ang Panginoon. Sa makatuwid, dapat higit natin pahalagahan ang ating ama sa espiritu. Amen. Amen. Ang ating mga magulang, lahat sila mamamatay. Iiwan tayo. Tama? Pero ang ating ama sa espiritu, ang ating Panginoong Hesukristo, hindi tayo kailanman iiwan. Amen. Hallelujah. Amen. Isipin ninyo, mga kapatid, ang ating Panginoong Jesus, ibinigay ang kanyang buhay para tayo mabuhay. Ang tatay ba natin, ibinigay ang buhay niya para sa atin? Sagot. Ibinigay ba ang buhay niya? Hanggang ngayon nabubuhay pa naman siya eh. O di ba? Halimbawa na lang, may sakit ka sa puso at kinakailangan mo ng heart transplant. Heart transplant. Mahal na mahal ka ng tatay mo. Sige anak, kaya ko magsakripisyo para sa'yo. Mamamatay ako.
ibibigay ko ang buhay, ang puso ko para sa iyo. Mabubuhay ka na. Diba? So habang nabubuhay ka, di patay na tatay mo, pero habang nabubuhay ka, lagi mo naalala ang kabutihan ng iyong Ama. Higit doon ang ating Panginoon. Amen? Dahil siya namatay para mabuhay ka. At hindi lang para mabuhay ka, para samahan ka habang nabubuhay ka. At hindi ka iiwan hanggang sa pagtawid ninyo mula sa buhay dito hanggang doon sa kabilang buhay. Hindi ka niya hihiwalayan. Yan ang Jesus na ating ipinapakilala sa inyo, mga kapatid. So tingnan po natin ang Lucas 2.14. Ano sinasabi? Luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinanunod niya. So bakit naisingit ko to? Luke 2.14. Alam nyo, nung ipinanganak ang ating Panginoon sa Bethlehem, ang mga anghel sa kalangitan ay nagpupuri at sumasamba sa Diyos at sila'y nag-aawitan. Ito ang kanilang mga sinasabi. Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. Goodwill toward men. Diba? Sabi ng mga anghel, magkakaroon ng kapayapaan sa lupa. Pero ang hindi natin naiintindihan, hindi po universal ang kapayapaan niyan, kundi para lamang sa mga anak ng Diyos. Para lamang doon sa sinasabi na bayan ng Diyos. His own people. Dahil ang sabi doon sa Matthew 1:21, papangalanan mo siyang Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan. Ililigtas niya ang kanyang bayan, hindi ang buong mundo. Kaya ang tinubos ni Kristo, ang kanyang bayan, hindi ang buong mundo. Dahil kung ang buong mundo ang tinubos, lahat tayo, lahat sila maliligtas. Pero bakit wala sila sa simbahan? Diba? Kung lahat maliligtas pa, may mga demonyo. Di ba pumapatay? O, nanggagahasa. Grabe, ang lupit ng mundo. Mga kapatid. So, pag sinabi po ng mga anghel na magkaroon ng kapayapaan, ang kapayapaan tinutukoy ng mga anghel, yung mga pinili ng Diyos. Mapayapa sila, sila'y masaya, at sila'y nag-aawitan at nagpupuri sa Diyos. It seems to say that Jesus' birth brings peace on earth. The peace that is given only for those whom God is pleased. Chosen before the foundation of the world. So sino ba itong mga pinili na ito? Pakibasa nga po. Ephesians chapter 1 verse 4. Ephesians 1:4. Sister Wen. Ay, sige. Sino man nakaunan mga tinas? Bago pa ikhain ang sanlibutan ay pinili na niya tayo upang maging sa Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo at upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Okay. Ephesians 1, chapter 1, verse 4. Just as He chose us in Him before the foundation of the world. Tayo po ay pinili na ng ating Panginoong Jesus bago pa itinatag ang sanlibutan. That we should be holy. Na tayo daw po ay maging iba. Without blame. Walang maisisisi sa atin before Him in love. Amen. Sa pag-ibig. So sa pag-ibig po kasi, kapag pinairal po natin ang pagmamahal, wala pong pagsisisihan. Wala pong ano ba yun sa Tagalog ba yung blame? Pagbibintang o pagbibigay ng sisi sa iba. Kasi sasabihin natin, ikaw kasi. Yan. Mahilig tayo yan, di ba, magtuturo? Ang hindi natin naiintindihan,
Kapag itinuro mo siya, ilan dalil ang nakaturo sa'yo? Diba? Tatlo. Sabihin natin tatlo. Mas marami pa rin yung tatlo kaysa sa dalawa. Pag nagganito ka na, ano ka? Zombie. Zombie. 10. Diba, ganun ka pa na. Tapos pag tuturo ka lang ganyan. Yung isa pa nga sa lupa eh. Kaya mula ngayon, huwag ka na magtuturo. Yan lang ang ibig sabihin niya. Kasi hindi mo alam kung ikaw din ay sisisihin, mas maraming silang may sisisi sa'yo kaysa sa mga pagsisisi mo sa iba. Amen. So, mga kapatid, Jesus came to bring this individual the peace that comes exclusively through salvation. So, ang totoo pong kapayapaan ay dala-dala po ng kaligtasan. Pakibasa, Romans 5:1. Anong sabi? Kaya yamang tayo'y inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Yan po yun. Yan yung ibig kong sabihin. Kaya tayo, individually, meron tayong peace dahil tayo po ay pinawalang sala ng ating Panginoon. Dahil sa pananampalataya, ibinigay mismo ng Diyos sa atin. Amen. So hindi tayo ang may kagagawan. Kaya sobrang kapayapaan meron ang mga anak ng Diyos. Yan. So nagkakaintindihan na po siguro tayo. Bakit tayo mapayapa? Kasi pinatawad ka na eh. So ibig sabihin, yung mga walang Kristo sa buhay nila, magulo ang buhay. Yung mga hindi nagpapatawad, alam na natin yon. Kaya hindi sila nagpapatawad, hindi po nila naranasan ang kapatawaran ng ating Panginoon. Amen? Amen. Dahil kung ikaw'y pinatawad na, alam mo na yun. Hindi naman ako humingi ng tawad, hindi mo pinatawad. Grabe siya. Ibig sabihin, sobra ang pagmamahal niya sa amin. Pero yung ibang sinasabi nilang Christian sila, ibinibintang sa atin na mga abusero daw tayo, aabusuhin daw natin yung kagandahang loob ng Diyos. Hindi totoo yun. Dahil kapag isinapuso mo at isinaisip mo ang biyaya ng Diyos, hindi mo ito aabusuhin. Ito ang magdadala sa iyo upang lalo mo siya purihin at pasalamatan. Amen. Isipin mo, you are not worthy to be forgiven, to be justified, but then God choose you and justify you as if hindi ka nakagawa ng anumang pagkakasala. Ganyan po, mga kapatid. Kaya nga po, the universal division created by Jesus is that people either saved or lost. Yan po yun. Yan po yung division. Mga ligtas, o mga ligtas pala, kanan, di ba? Ang mga hindi ligtas, kaliwa. Sasabihin mo sana, ligtas. Hindi ligtas, ligtas po ah. So, ang mga hindi ligtas sa kaliwa, ang mga ligtas sa kanan. Amen? So, dalawa lang naman ang pwedeng pagpilian. Ligtas, hindi ligtas. Okay, puntahan na po natin. Pangako ko sa sarili ko, hindi ko aabutin ang alas 12. Amen. Number 2 na tayo. Truth divides intentionally. Intentionally pala. Kala ko intentionality. Truth divides intentionally. Yan. Ibig sabihin, sinadya talaga na ang katotohanan ang gagawa ng paghahati. Okay. Was this division happened by random accident? Ang pagkakabahabahagi ba ng tao ay aksidente lang? O talagang sinadya? Para sa akin, sinadya. Kasi may plano ang Diyos. Walang nangyayari sa mundo
na by accident, lahat po according to plan. Ayon lahat sa plano ng Diyos yan. Yung pagka-aksidente mo, yung pagka-opera ko, plano ng Diyos yun. Hindi dahil namuhay ako ng, ano ba yung tawag doon? Carefree. Sige lang, labo-labo lang. Nagbisyo, nag-ano. Kasi ito nga po sabi ko noong kumuha kami ng asawa ko sa City Hall ng Imos, may nakausap ako. Pumunta siya doon upang kunin yung 100,000 ng tatay na sabi ko, buhay pa tatay ko? Opo. Ilang taon na? 100 po. 100! Oh, kayo po ilang taon na? 70 plus. Wow. 70. Kaya lang, maraming pinakailangan papel, kaya hindi niya nakuha. Pero ang sabi naman ng taga-Singapore, bibigyan mo na sila ng 2,000 para pagbalik mo, makukuha mo na yung centenarian, yung pa-premyo sa centenarian, sa 100. Tapos tinanong ko yung tatay niya, ano ba yung tatay mo? Namuhay ba talaga ng walang bisyo? Naku, naninigarilyo, umiinom. Ay di ibig sabihin, hindi talaga sa clean living, bumahaba ang buhay. Kundi ang Diyos talaga ang nagpapahaba ng buhay. Amen? Kaya kahit clean living ka pa, ano ba nangyari kay Christian? Okay na? Yun. Isa rin sa mga tao, clean living din. Ayaw talaga nung kung ano-ano. Kahit sa pagkain, maselan din kumain. Namimili ng pagkakainit. Pero talagang, ganun talaga ang buhay. Ganun ang katawan. Siguro genetic na yon. Okay. Nasa genes ko na lang yon. May sinasabi po dito sa Matthew chapter 7, verse 13 to 14. Pakipasa po. Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapangkama. At marami ang do'y nagsisipasok. 14. Sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay at kakaunti ang nangakakasutulog. So, okay. So, dyan lang muna tayo. Mag-focus tayo dyan sa Matthew 7 na yan. Ang sabi po dyan, enter by the narrow gate. Pumasok kayo. So, ibig sabihin, tayo pong lahat, pinagsasabihan ng ating Panginoon, pumasok kayo sa makipot na pintuan. Sapagkat malapad ang pintuan, maluwang ang daan patungo sa kapahamakan. So, bakit? Kasi ang Diyos ang nagplano. Ang Diyos ang may gawa. Alam niya yon. Siya ang gumawa ng makipot na pintuan, siya rin ang gumawa ng maluwang na pintuan. Amen? At sabi ng ating Panginoong Diyos sa kanyang bayan, sa kanyang mga anak, pumasok kayo doon sa makipot na pintuan. Ang sabi diyan, because narrow is the gate and difficult is the way that leads to life. So pansinin nyo, difficult is the way. Amen. Mahirap ang daan tungo sa buhay. At kakaunti lamang ang nakasusumpong noon. So ibig sabihin, konti. Hindi madami. So magkaroon na kayo ng malaking question mark sa isip nyo kung marami tayo. Amen? Kasi mahirap nga ang pagpasok doon. It need more sacrifice. Amen? Maraming sakit ng kalooban na mararanasan ka. Nandiyan dyan ang mga mahal mo sa buhay, tutulisin ka. Aawayin ka nila. Pagsasabihan kang baliw. Pinapakain ka ba sa simbahan nyo? Ang hindi nila alam, kaya ka nabubuhay dahil sa Diyos. Amen. Ang hindi niya rin alam, kaya siya nabubuhay dahil sa Diyos. Pero kung alam niya, hindi siya dapat magsasalita ng ganoon. Amen?
At may sinasabi po dyan, there are few who finds it. Kunti lang ang nakasusumpo ng makipot na kuntuan. Kasi bakit kukonti? Siguro hindi pansinin. Di ba? At pangit pa. Pangit yung gate. Sino ba naman ang gustong lumakad sa baku-bakong daan? Samantalang ang isang expressway, pwede kang magpatakbo ng 100 kilometers per hour. Di ba? Grabe. Walang traffic. Pero yung baku-bakong daan, maputik pa. Nalala pa, Tuloy. Sister Joanne, Sister Perry, di ba? Hindi pa simentado yung daan patungo sa inyo. Prayer meeting gabi. Nandun kami. Kasama yung mga ibang kapatiran natin sa puso. Ay ko pala Sister Gadil, nandun na ba? Isang beses lang daw siya nakaten. Amen. Nagpa-plus light pa kami para hindi ka lang umapak doon sa tubig. Tapos, saan ba dito may bato-bato na pwedeng apakan? Minsan wala talaga eh. Di ba? Ang hirap. Pero, masaya. Amen. Gabi na yun, prayer meeting. Nandito kayo. Tama? May isang oras din tayo noon, nagkakatipon. Pero wala akong naririnig na nagko-complain. Pastor, hindi ka tayo dito. Wala eh. Pero ngayon, online na nga eh. Pastor, tagal naman. Bakit, Pastor? Tagal. Magluluto pa ako. Eh, ba't di ka kasi nagluto kanina? Di ba? So, ayaw ko pa. May problema yan ang simbahan ngayon. Habang tumatagal, nagkakaproblema. So, kung mapapansin po natin, next na tayo. Meron dalawang gate. Dalawang gate ha? Amen. Makipot, maluwang. Amen. Then ano pa? May dalawang gate, may dalawang daan. Maluwang, mahirap na daan. O, diba? Yung maluwang, siyempre, magandang daan yon, mabilis na daan. Pero itong isa, bako-bako, mahirap na daan. So may dalawang pintuan, may dalawang daan. And then, eto pa. Saan ba ako? May dalawang destinasyon. Yung isa, ang hantungan buhay, yung isa, kapahamakan. So lagi may dalawa. Kung paano may puti, may itim. Ganun lang talaga. May liwanag, may dilim. May bata, may matanda. Walang teenager, walang adolescent. Bata, matanda lang. Tayo ngayon, kahit sa Pilipinas, malabo. Malabo ang utak ng mga nasa gobyerno. Bakit? Hindi nila ma-define kung ano yung bata, kung ano ang matanda. Meron sila laging neutral. Yung alanganin ba? Ito, teenager pa yan, bata pa. Hindi dapat isama. Hindi dapat sila ikulong. Di ba? Sa palagay niyo, tama yon? Comment, tama ba yon? Nakagawa naman ng krimen eh. Marunong naman kumalabit ng gatilyo. Ngayon, hahayaan mo lang. I-rehab mo lang. Sa rehabilitation, tinuturuan ba sila ng salita ng Diyos? Mostly psychology ang ginagamit po doon. Ang sakit nga, hindi psychology. Ang kailangan natin, si Jesus. Amen. This world need Jesus. Hindi psychologist. Dahil yung psychologist, nangangailangan din siya ng Diyos. Amen. So mga kapatid, ang ating Panginoon ay nagbigay po ng halimbawa. Doon sa Matthew chapter 7, verse 17 hanggang 20, pakibasa po. Matthew 7, 17 and 20 to 20. Sige
Sige po. Gayon din naman ang bawat mabuting punong kahoy ay nagbubunga ng mabuti. Natagpuat ang masamang punong kahoy ay nagbubunga ng masama. 18. Hindi maaari na ang mabuting punong kahoy ay magbunga ng masama, at ang masamang punong kahoy ay magbunga ng mabuti. 19. Bawat punong kahoy na hindi nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at inihahagi sa apod. 20. Kaya't sa kanilang mga bunga ay makikilala sila, ninyo sila. Amen. So hindi ko ako ang may sabi. Kayo na mismo ang kumilala. Madali namang kilalanin ang tao eh. Batay sa kanyang pag-uugali. Amen! Dahil ang ugali, pwede mo maitago pang sumandali. Pero pag nagalit yan, doon ang lalabas kung sino talaga siya. Amen! Amen. Maliwanag ang sabi, even so, every good tree bears good fruit. Ang mabuting punong kahoy ay mamumunga ng mabuting bunga. Amen? Imposible silang mamunga ng masama. Every tree that does not bear good fruit is cut down. Ika-cut down, puputulin. At pag pinutol na ang punong kahoy na hindi namumunga ng mabuting bunga, anong sabi diyan? Siya'y itatapon sa apoy. Kaya nga, by their fruits, you will know them. Ayon sa kanilang mga bunga, makikilala ninyo sila. Amen? So hindi na tayo dapat dito nagpaplastikan. Amen? Kasi, ang mga Kristiyano po, totoong tao, we are not plastic, katulad ng upuan na yan. Noong araw, walang plastic, di ba? Walang plastic noong araw. Ang pambalot sa isda, dahon ng saging. Pinapuntan niyo ba ito? Pag namamalingki ka, meron kang ring ka. Ano ba tawag doon? Basket. May basket na yung may tangkay na ano. Yung parang ratan na basket. Pabilog. Pero ngayon, saan ba yung binabalot? Plastic. Nakatapang po kasi kami noon. Kaya yung plastic ang naging problema ng mundo. Basura. Kaya ang mga plastic dapat itapon. Amen? Sila yung mga basura. Kaya mga Kristiyano, hindi tayo plastic. Amen. Amen? Dahil hindi tayo basura. Dahil kapag wala kang mabuting bunga, ang gagawin sa'yo ng Diyos, itatapon ka sa apoy. At makikilala sila ayon sa bunga. Okay, sige po. Saan ba? Next. Jesus spoke. Hindi pa. Ito pa pala. Matthew 12:34. Pakibasa po. Kayong lahi ng mga ulupong, paano kayo na masasama ay makapagsasalita ng mabubuting bagay, sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang bibig. Wow. Rod of vipers, how can you, being evil, speak good things? Paano kayo na mga masasama nakakapagsalita ng mabubuting bagay? Diba? For out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Mula sa kasaganaan ng puso mo, lalabas yan sa bibig mo. Kaya kung mabuti ka talagang tao, kahit galit ka na, walang murang lalabas sa bibig mo. Kasi mabuti ka eh. Yun yung nananagana sa puso mo, kabutihan. Kahit galit ka, iiyak ka na lang sa Panginoon. Pasukay ka talaga, sobra. Parang kang taga, Iloilo, to, kahit galit na, malumanay pa rin magsalita.
Grabe naman kayo. Amen. Ganyan kayo. Papatayin na kita. Patakot ka doon. O, di ba? May lambing pa rin, papatayin ka na pala. Joke lang po yan. Ano lang. Hindi dapat nga talaga dapat itong magdudo. Pero nasabi ko lang po yun, sorry po. Okay. So, mula daw sa kasaganaan ng puso natin, lalabas yan sa bibig natin. Amen. So, Jesus spoke about two foundations. Nagsalita ang ating Panginoon patungkol po sa dalawang pundasyon. Isang solidong pundasyon at isang lumulubog na pundasyon. Mateo 24 hanggang 27, pakibasa po. 27 po pala. Matthew 7, 24, 27. 4:27. Kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito ay ginaganap, ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. 25. At lumagpak ang ulan at sumaha at uminit ang mga hangin at hinampas ang bahay na yaon at hindi nabagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. 26. At ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito ay hindi ginaganap ay matutulad sa isang taong mangmang na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan. 27. At lumagpak ang ulan at bumaha at uminit ang mga hangin at hinampas ang bahay na yahon at nabaksak at kakilakilabot ang kanyang pagkabaksak. Diyan lang muna. Okay. So makikita natin dito, dalawang uri po ng pundasyon. Solid and sinking foundation. Ikalawa, yung nagtayo, wise and bobo. Unwise. Amen? Yung tagapagtayo. Kasi yun daw, marunong na tao, nagtayo doon sa solid foundation, doon sa rock. Pero yun namang hindi marunong, yung B.O.B.O., nagtayo sa buhangin na. Kasi madali nga namang hukayin ang buhangin, tama? Madali hukayin. Oh. Eh kung adobe, boy, didakangin mo pa. Oh, ang kulat nun. Oh. Ang hirap pa makagawa ng isang pundasyon sa adobe. Pero sure foundation nun. Amen? Yung buhangin, kahit sabi nga ng Panginoon, walang alam yung nagtayo sa buhangin. Dumating ang unos, dumating ang ulan, humangin ng malakas, wash out yung natayo sa buhanginan. Dumating ang bagyo, dumating ang ulan, dumating ang hangin, yung natayo sa batuhan na natiling nakatayo. Wise and unwise builder. Makikita natin, dalawa lang naman. Amen? So yun po yung kalagayan ng tao, dalawang uri lang ng tao. Isang ligtas, isang hindi. Amen. Jesus, ito pa. Wherever Jesus went, He divides. Ito po mga kapatid, ito yung pinakamaganda. Saan man pumaroon ng ating Panginoon, sa kanyang pangangaral, lagi siyang bumahati ng mga tao. John 9:16, pakibasa. Ang ilan nga sa mga Pariseo ay nagsabi, ang taong ito hindi galing sa Diyos, sapagkat hindi nangingilin sa Sabat. Tatapot sinasabi ng mga iba, paano ba kang makagagawa ng gayong mga tanda ang isang taong makasalanan at nagkaroon ng pagkabahabahagi sa gitna nila? Praise God. Ang sarap, no? Grabe ang Panginoon. Kahit mga Pariseo na yon, nagkaroon pa nung magturo sa kanila ang Panginoon, sa kanyang mga sinasabi, nakita nila, in-evaluate ng mga Pariseo ang mga sinasalita ng ating Panginoon. Ang sabi nila, siya ay hindi siya sa Diyos. Ibig sabihin, siya sa demonyo. Kasi hindi siya sa Diyos. Dahil kung siya daw sa Diyos, dapat kinikip niya yung Sabat. Dapat ino-observe niya yung araw ng pamamahinga. Pero sabi naman nung ilang mga Pariseo, paano ang isang tao, kung siya ay makasalanan, makagagawa ba siya ng mga ganitong himala? So dahil dito, nahati ang Pariseo. Merong isang naniniwala kay Kristo, merong isa hindi naniniwala. Amen. So ganun din yan, mga kapatid. Sa pangangaral ng salita ng Diyos, may naniniwala, merong hindi. Yun lang, mga kapatid. Likewise, when His disciple preached and teaches, they also divided the crowd. We know that when we talk about Jesus, some believed and
were saved while others rejected and were damned. Amen. Katulad din natin, kapag tayo nangaral sa kanila, nagturo sa kanila, merong mga tao na nakikinig. At yung mga nakikinig, naligtas. Yung mga hindi nakikinig, napahama. Damned. Amen. Number 10 na po tayo. Wow. What? 23 na agad. Truth divides relationally. Yan, nagugulong na naman ako. Okay. Ang katotohanan daw, humahati relationally. Humahati ito ng mga relasyon ng tao. Gusto niyo bang mahati ang relasyon nyo? Sige. Magsalita kayo ng magsalita ng katotohanan. Yung mga ayaw sa katotohanan, yung mga kaibigan mo, mag-aalisan yan. So, nahati ang relasyon. Nawala yung kaibigan. Dahil sa katotohanan. Okay. The gospel sever family relationship. So, pinaghihiwalay ng Ebanghelyo ni Kristo ang relasyon ng pamilya. Matthew chapter 10. Para nabasa na natin yung kanina. No? Okay, nabasa na yan. This means that our love for Jesus must transcend. Pag sinabi kong transcend, mahihigitan. Yan. Yung pagmamahal natin sa ating Panginoon, mahihigitan yung pagmamahal natin sa ating mga mahal sa buhay. Ibig sabihin, mas mataas ang pagmamahal natin sa Diyos. Then, supersede. Pag sinabing superseded, napalitan. So, mapapalitan yung mahal mo. Kaya ako kinausap ko na ang asawa ko. Sabi ko sa kanya, asawa ko, number 2 ka lang sa akin. Number 2 ka. Bakit yung number 1 mo? Siyempre, ang Panginoon. O, di ba? So, kung number 2 ka lang at number 1 ang Panginoon, masaya ka na dapat. Amen! Kasi ikaw na yun. Wala nang iba pang susunod sa'yo. Ikaw lang. O, di ba? Isipin mo, pag ang isang lalaki number 1 ang Panginoon, yung asawa niya, number 2 lang talaga yan. Wala nang iba pang number 2. Number 2 lang talaga yan. Amen? Kasi, nag-iisa lang ang Diyos niya eh. Dapat nag-iisa rin din naman ang asawa niya. Tama ba ako? Oneness tayo, di ba? Oh. Tako! Oneness tayo! Hindi tayo Trinitarian. O Trinitarian, pwede. Joke na po yun. Nag-joke na naman ako. Mali. Okay, sige. Sorry po ulit. So, may sinasabi po dito sa Matthew chapter 10, verse 29 to 30. Pakibasa po. Ito yung pangako ng ating Panginoon. Matthew 10, 29 hanggang 30. Ay, Mark. Mark pala. Sorry po. Ano ba yan? Magaling ko kaya sa'yo. Mark 10, 29 hanggang 30. Good, mas malinaw. Sumagot si Jesus, tandaan ninyo, ang sino mang nag-iwan ng kanyang tahanan o mga kapatid, mga magulang, mga anak, mga lupain, dahil sa akin at sa magandang balita, ay tatanggap sa buhay na ito ng 100 ulit pa ng mga iyon. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupain, ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa panahong darating, magtatamo siya ng buhay na walang hanggan. Yan, steady lang muna natin yan. Magandang i-discuss natin. So Jesus answered and said, assuredly I say to you, there is no one who has left house or brothers or sisters or father or mother or wife or children or lands for my sake and the gospel, who shall not receive 100-fold now in this time. So huwag niyo naman sabihin, sabi ng Panginoon, iwanan daw kita. Huwag ganon. Ibig sabihin yan, mga kapatid, iniwan mo yung pagiging priority nila sa'yo. At ang priority mo ngayon, ang Panginoon na.
hindi ka man nila matanggap, hindi man nila matanggap na hindi na sila ang prioridad mo. Kasi meron talagang mga ganun eh, hindi ka nila maintindihan. Kasi pangako ng Diyos yan eh, may kasamang pag-uusig. Uusigin ka talaga ng mga mahal mo sa buhay. Di ba, Sister Jenny? Doon ka na nga lang. Dahil sinasabi, doon ka na. Lagi na lang kayong magkakasama-sama. O, kita mo na yan. Kung tutuusin, ilang oras lang naman magkakasama. Diba? Kung bibigyan po natin ng porsentahe, ilang percentage ba sa 24 hours, ilang porsyento ba kasama mo ang pamilya mo kaysa kasama mo ang pamilya mo sa Panginoon? Tayo dito, nagkakatipon alas 9, alas 10, alas 11, alas 12, 3 oras lang. Sa loob ng isang linggo, ilang oras tayo nagkakasama? Sa Bible study natin online, mga 1 oras kalahati na. Diba? Araw-araw ba tayo nag-uusap? Hindi naman ah. Monday wala naman. Tuesday meron. Dito sa Stella. Gawin na natin Tuesday, punta na natin doon. Tuesday, meron. 2 oras na, mahaba na yan. No. So, 2 oras lang. 22 hours sa pamilya. 22 hours. 2 hours lang sa Panginoon. Kulang pa nga yun kung magka-tights ka talaga eh. Ilan ba ang tights ng 10 oras? 2 hours. Sa 24, ilan? Mahigit 4 na oras. O, di ba? Dapat gano'n. Hindi nga. Sa bagay, hindi naman kasi ako advocate ng tithing. Kaya hindi ko po ina-exercise yun. Okay lang nga, sige. Ganun na. Tuloy natin. So, dinidivide talaga ng ating Panginoon. At ang sabi nga po dyan, mga kapatid, paghihiwalayin talaga. So, kung iniwan man natin ang ating magulang, di ba, ang magulang mo dalawa lang. Pero magkakaroon ka ng mas maraming magulang sa Panginoon. Di ba? Magkakaroon ka ng mas maraming bahay. Dahil lahat ng bahay ng kapatiran, sabi, uy Brad, sis, pasok ka! Ano, gusto mo na dito tumira? Oh, di ba? Lahat ng bahay na pag-aari ng mga kapatiran, welcome ka. Amen. O kung nawalan ka ng bahay, may kapalit, madaming bahay. Amen. Dami. So, bahala ka, walang magpapakain sa'yo. Sino may sabi? Bakit? Yung pagpupunta mong kapatiran, walang pagkain. May pagkain yun. Kakain ako doon. Pagpunta ko sa kabila, ay sister, brother, kain kayo. O, kakain ka naman. Busog na po ako. Ang dami. Ang dami mong pamilya. Yan ang sa Panginoon, mga kapatid. Kaya iba ang Panginoon eh. Kapag siya'y nangako, grabe, sagana. Amen. Sagana sa kahulugan, sagana pa sa katuwiran. Amen. At ito'y makatotohanan. Okay. So, our love for God must be on the top of our priorities. Our love for Jesus is to be superior to all other loves. Amen. Dapat superior. Mas mataas ang pagmamahal natin sa ating Panginoon. Number 4 na tayo, mga kapatid. Okay. Truth divides demand. Wow. Ano to? Demandahan? So, ibig sabihin ng demandingly, ito yung hinihingi. So, ang katotohanan na naghahati-hati ay merong kahilingan sa atin. Jesus demand those of us who believes, sabi, to die for our selfish desire. So, hinihiling ng ating Panginoon sa atin na mga sumasampalataya na mamatay tayo sa ating pansariling nasa. Pakibasa po, Matthew 10:28 ang sabi. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang Diyos
Diyos na may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Tingnan nyo yan mga kapatid. Iba ang mga tao, takot na takot tayo lahat, mamatay. Kasi pinakaiingatan natin itong katawan. Kasi sabi nga nila, you live only once. Totoo naman, minsan ka lang naman mabubuhay. Pero, kung ang pag-uusapan po ay literal o pang-physical na buhay, minsan ka lang talagang mabubuhay. Pero kung i-apply natin yung spirituality, dalawang best ka mabubuhay. Mabubuhay sapagkat kapiling mo ang pinanggagalingan ng buhay. Amen. The gospel demands that we die to self, but there is no painless way to die. Wala daw painless na paraan para mamatay. Lahat ng kamatayan, masakit talaga. Amen? So, bakit yung iba namamatay ng mapayapa? Parang wala lang. Alam niyo mga kapatid, masakit pa rin yun. Masakit yung doon sa mga naiwan. Kaya kasi na nag-iiyakan eh. Di ba? Wala na. Wala ka lang ang iniwan. Iniwan mo pa kami. Ang iniwan mo pa sa amin, utang. O di ba? Kaya masakit yon. Isipin mo, pinalibing ka, nagpapayad ko sila nang ipinampalibing sa'yo. Mahirap yun. Tama ba? Dapat ito ang gobyerno natin. Napakayaman. Bakit ko nasabi napakayaman? Maraming nananakaw, bilyones eh. Dapat libre na ang mamatay. Amen? Para wala ng problema, yung mga maiiwan. Baka pag naglibig nakatawa lang, yes, may ayuda pa kami. O, di ba? May makukuha pa kasi namatay na. May makukuha kami. Meron daw ipamimigay si Yorme. O kaya, si Mayor pala. Baka sabihin si Yorme sa may lalaki yun. Hindi. Binaliktad ko lang yung Mayor. So, mga kapatid, si Apostol Pablo, sabi niya, doon po sa 1 Corinthians 15:31, pakibasa po. 1 Corinthians 15:31, Walang araw na di ako nabibinit sa kamatayan o nakasakit. Sinasabi ko, sapagkat nararamdaman ko kayo, alang-alang kay Kristo Jesus na ating Panginoon. I affirm by the boasting in you which I have in Christ Jesus our Lord, I die daily. May sinasabi sa English, ano? I die daily. Simple lang. Araw-araw akong namamatay. Yan ang sabi ni Paul. So kasi hindi niya na po tinitingnan ang sarili niya na nabubuhay pa sa sarili niya. Kundi, kung siya po yung nabubuhay, hindi na siya, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa kanya. Yan po ang sinasabi doon sa Galatia 6:14. Pakibasa po. Ay, hindi po. Galatia 2 muna. 2:19-20. Galatians 2:19-20. Sige po. Ako'y namatay na sa kautusan sa pamamagitan din ng kautusan upang ngayon mabuhay para sa Diyos. Ako'y kasama ni Kristo na ikinako na sa krus. Kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Amen. So, sabi niya dito, mga kapatid, sabi ng ating Panginoon, for I thought, ano ba yun? Go. Ayan. For I through the law, kala ko kasi malayo pa sa doon. For I through the law died to the law, that I might live to God. So sa pamamagitan ng batas, ako'y patay, sabi ni Paul. Dahil nga po sa kautusan na yan. Pero ako ngayon ay nabubuhay sa Diyos. For I have been crucified with Christ. Ako'y napakong kasama ni Kristo. It is no longer I who live. Hindi na ako ang nabubuhay pa, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Kaya ang buhay na meron ako ngayon sa buhay ko sa laman,
ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya sa anak ng Diyos who loved me and gave Himself for me. Dahil mahal tayo ng ating Panginoon, ibinigay niya ang kanyang sarili para sa atin. Yan po yung katibayan na mahal ka ng Diyos. Ibinigay niya ang sarili niya. Paul was dead to the things of the world. Galatians 6:14. Anong sabi? Galatians 6:14. Huwag nawang mangyari sa akin na ipagmalaki ko ang anumang bagay bukod sa krus ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat sa pamamagitan nito, ang mundong ito'y patay na para sa akin. At ako na may patay na rin sa mundo. Ang mundong ito para sa akin, patay na. At ako naman, patay na rin naman sa mundo. Kaya hindi na ako kilala ng mundo eh. Kasi patay na nga ako. Alam niyo ang tao, naalaala lang yan hanggang sa 1 taon. O kaya, maalaala lang yan kapag namatay na siya sa kanyang anibersaryo. Tama? Ako po, kahit hindi nyo na ako alalahanin, okay lang yun. Hindi naman ako magtatampo nun eh. Kasi ang totoo talaga, nakakalimutan na ng tao. Ang tao po kasi, sabi nga po ng awit, di ba? Ang tao'y marupo kay daling lumimon. Ang dali natin lumimon. Okay. Paul went to the cross every day and died because the truth demanded it. Hinihiling po kasi ng kautos, ng katotohanan na tayo'y mamatay araw-araw. Last, mga kapatid, truth divides permanently. So, ang katotohanan naghahati ng permanente. Hahatiin ka talaga ng katotohanan permanente. Okay. Lastly, the gospel of Jesus divides the whole world permanently for all eternity. So, hahatiin na. I-divide na ng Panginoon ang buong mundo permanently. Yung ligtas dito, yung hindi ligtas doon. Okay. So, that's what he meant. He has found life who will lose it. So, pakibasa nga po, Matthew chapter 10, verse 39, ano sabi? Ang nagsisikap magligtas ng kanyang buhay ay mawawala nito. Ngunit ang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Naintindihan ba natin yung mga kapatid? So, kung atin pong ipagkakait ang buhay natin para kay Kristo, hindi talaga tayo magkakamit ng buhay na walang hanggan. Maliwanag kasi ang sabi niya, he who loses his life for my sake will find it. Ang sino mang mawala ng buhay dahil kay Kristo, ang siyang magkakaroon dito. Hindi po ako magtataka. Napanood ko po yun eh sa FB, si Eric Liddell. Isa pong Olympic player. Ano po siya eh? Ang takbo niya talaga 100 meter. Gold medalist po siya. Hawak niya yun. May record siya doon. Nataon yung hit ng pagtakbo niya, linggo. Hindi siya talaga tumakbo. Nakipag-argue pa siya doon sa mga ano. Bakit naman siguro linggo? Pwede namang ibang araw. Schedule mo na lang Sabado o kaya Monday. So wala siya nagawa. Yung Olympic Committee yun eh. Linggo, sige. Hindi siya tumakbo. Kaya para sa kanya, ang linggo, araw para sa Panginoon. Pamamahinga ko. Sumunod, ang hindi niya porting laro, 400 meter. Hindi talaga niya hawak yun. Doon na lang siya tumakbo. Nataon, ibang araw. Tumakbo siya. Nanalo. Gold medal. Kita niyo na. Kaya nga, ang Panginoong tumikilos sa kaparaanan, mahimala. Hindi mo akalain, mananalo ka sa isang laro na hindi mo naman tagakapisan. 400 meters yun. Medyo malayo-layo yung takbo niyo. So, anong ibig sabihin nito mga kapatid? Hindi natin dapat magkain sa Diyos.
ang mga bagay para sa Diyos. Amen? Sabi nga po dito, nakita po mismo ni Daniel ang division na mangyayari. Daniel chapter 12 verse 2, ano sabi? Sige po. Muling mabubuhay ang maraming mga namatay sa lahat ng panig ng daigdig. Ang iba'y sa buhay na walang hanggan, at ang iba naman sa kaparusahang walang hanggan. So, ipinakita na kagad ng Diyos kay Daniel. Si Daniel po ay isang propeta sa Old Testament. Major prophets sa Old Testament, ipinakita na agad sa kanya ang sasapitin ng mga tao. Yung iba mabubuhay sa buhay na walang hanggan, at ang iba ay mabubuhay naman para sa kapahamakan. Para sila'y parusahan, mga kapatid. Jesus spoke about hell and heaven. Doon po sa Mateo 25:46, makikita po natin ang ating Panginoong Jesus nagsasalita. Itatagoy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay pupunta sa buhay na walang hanggan. Ang mga matuwid pupunta sa buhay na walang hanggan, ngunit ang mga hindi matuwid pupunta sa kaparusahang walang hanggan. Amen. Ganon din po pakibasa John 5:28-29. Huwag ninyo itong pagtakhan, sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig. At sila'y babangon, lahat ng gumawa ng kapulihan ay babangon patungo sa buhay na walang hanggan, at lahat ng gumawa ng kasamaan ay babangon patungo sa kaparusahan. So meron po dyan sinasabi, baka kasi mamali kayo ng interpretasyon, kaya papaliwanag ko na ha. Steady mo na tayo sa 20-29 na yan. Do not marvel at this. The hour is coming in which all who are in the graves will hear His voice. 29. And come forth. Babangon sila. Those who have done good to the resurrection of life. Di ba, pastor? Sabi ko na eh, kinakailangan gumawa ng mabuti para maligtas. Wow! Sino sabi? Kaya sila nakagawa ng mabuti dahil ligtas sila. So ang gumawa ng mabuti niyan, sila yung mga pinili ng ating Panginoong Jesus. They are the one who was chosen by God to do good works. Diba? Masterpiece nga tayo ng Diyos eh. Bakit tayo ginawang masterpiece? Para sa paggawa ng mabuti. At doon naman sa hindi gumawa ng mabuti, doon sa mga gumagawa ng masama, resurrection of condemnation. Mabubuhay ka, pero dadalhin ka sa kaparusahan. Amen. Conclusion na po tayo. Okay, conclusion. Yan. We cannot be neutral about Jesus. Hindi po dito pwede yung neutral. Yung alanganin, yung kulay gray, either black or white. Yun lang, walang gray, walang in-between. We're either for Him or against Him. Tayo ba'y laban sa Kanya or kakampi niya? Amen. To follow Him or to oppose Him. He will not allow us to be indecisive. Hindi niya hahayaan na tayo ay lalabas sa lugar na ito na hindi nagpapasya. Decide and divide.